Hello, my dear Aquarius! Hello, 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 mga my dear Aquarius! Bonus reading para sa first 15 days of October. Yes, my dear, this is going to be your bonus reading. Okay, so na-upload na natin mga my dear ang first 15 days of October. Pero meron kasi mga zodiac sign na nagre-request ng bonus reading. So I finally decided na sa abot ng aking makakaya ay gagawan ko ang lahat ng zodiac sign ng bonus reading. Okay? So sa mga hindi pa po nakapanood ng ating first 15 days of October, I will be putting a link over here dito sa taas. Magpa-pop up na lang yan dyan. Kung hindi naman siya magpa-pop up, my dear, I will be putting also another link sa bandang dulo ng ating video, sa end ng ating video, my dear. Okay, so para sa mga hindi po nakakaalam nung eksena, my dear, sa ating first 15 days of October, dun sa ating first upload, mga my dear Aquarius, actually medyo nakakaloka yung reading mo, my dear, kasi sabi doon may energy ng pagnanasa. Okay, energy ng devil. Posible meron mga energy sa paligid, my dear Aquarius, na parang pinagnanasaan ka, my dear, or may gusto sa'yo. Kaso yung pagnanasa niya kasi, my dear, is medyo next level na. Kasi meron doon, my dear, sa reading ng first 15 days na ini-imagine ka daw niyang nakahubad. Ganon. Okay. Tapos, sabi dito, meron kasi akong kopya. Okay, so binabasa ko siya. Sabi dito, kung meron ka ng pamilya, my dear, iwasan mo tong ganitong mga energy. If you're actually single, kilalanin mo tong tao na to bago ka makipagrelasyon, okay? Maiimbitahan ka rin, my dear, sa isang gathering. So, baka doon mo to makikilala tong tao na to, my dear, na willing kang i-comfort kuno sa mga pinagdadaanan mo sa first 15 days of October. Meron din energy na parang gusto yung makipaghiwalay. Doon sa reading na yun, my dear, parang nakukuha ko na parang kaya niyang iwanan yung pamilya niya para sa'yo. Parang ganon. Pero pwede naman din, my dear, na sa kabila, baka meron ding energy sa loob mo na parang gusto mong, o kaya ikaw, kaya mong iwanan yung pamilya mo para sa kanya. Parang ganon. In the near future, baka mag-iwanan kayo ng mga pamilya at magsama na lang kayong dalawa. So, hindi maganda yon. Kasi karma yon. Or else, baka partner mo to na willing siyang iwanan ka para makasama lang ang kanyang kulasisi, kulalala. Okay? Be careful din, my dear, sa mga wini-wish mo, my dear, sa first 15 days of October, my dear, kasi malaki ang posibilidad na magkatotoo talaga siya. Okay? So, kung minamanifest mo talaga yung makakarelasyon or something, so, magiging very, very specific talaga ako sa wini-wish ko. Naghahanap ka rin, my dear, ng katuwang sa buhay or problema mo. So, kilalanin mo rin, my dear, kung sino yung mga nag-o-offer ng help sa'yo, kung talagang kaya ba talaga nila makapag-offer ng help or joke-joke lang yan, strategy lang para makuha ka, so on and so forth. Gusto mo rin mag-new beginning, so baka gusto mo mag-business, gusto mong panibagong trabaho, gusto mo rin ng panibagong ng pamilya or something like that. May mga energy ng new beginnings. Okay. But anyway, my dear, focus na tayo sa ating bonus reading for the first 15 days of October, mga my dear Aquarius. Umpisa natin sa love reading. Okay, sa love reading, posible ang tinutukoy dito ay partner mo, pamilya, kung saan ka nagmula, the root of your families. Family, okay, tita, tsuhin, auntie, kapatid, or something. Pwede din naman, my dear, na kaibigan, okay. Ayan, so tingnan natin, my dear, kung ano nangyayari sa iyong heart. Last 3 shuffle na lang tayo, mga my dear. Susundan natin to, my dear, ng money energy, money and career. Okay. My dear Aquarius, bonus reading, first 15 days of October, bonus reading. Last shuffle na ito, my dear. Cut na natin into 3, 1, 2, 3, and let's start. 8 cards tayo dito, my dear. Tingnan natin kung ano nangyayari sa iyong heart. Heart. Tingnan natin. My dear Aquarius. Okay? This is the energy of the Hermit. Okay?
Sa Hermit, my dear, is normally nasa energy yan ng more on analyzing. Posibleng meron mga pagsisisi na nangyayari sa puso mo as of this moment. Pero hindi naman siya as in 100% bad, my dear Aquarius. Kasi kahit sabihin natin na nakagawa ka ng mga mistakes or meron mga pagsisisi na nangyayari sa loob ng iyong puso, meron naman kadalasang lesson or meron namang natututunan si Hermit sa mga bagay na mali or mga pinagdaanan niya in the past. So, possibly, my dear, na baka meron kang mga, alam mo yun, mga pagsisisi na nararamdaman as of this moment, first 15 days of October. Okay? Posible din mag-trigger yun, my dear, kung bakit nakakaramdam ka rin ng kalungkutan. Okay? What is this? The energy of the Magician. Okay? Sa energy ng Magician is related sa energy ng effort mo. Okay? To create, to manifest. Okay? Bakit pinagsisisihan mo yung isang bagay na pinaglagyan mo ng effort? Tao ba ito? Parang naglagay ka ng effort, parang kung makikita mo kasi dito parang meron kang nalaman, parang nahuli mo, or parang meron kang na-discover, my dear, pero nagsisisi ka kasi, my dear, sa isang bagay na parang pinaglaanan mo ng oras at pinaglaanan mo ng panahon. Yun ang nakukuha ko, my dear. Business ba to? Pero hindi, my dear, hindi pa to career eh. This is related sa energy ng iyong heart. We have here the King of Cups, the very understanding and caring na card. Lately, palaging ganito yung nangyayari sa mga reading. Is more on sobrang pag-intindi, sobrang pag-unawa sa isang tao na umaabot, my dear, sa punto na parang nare-realize, nakailang zodiac sign na ako ni Reed, na parang nare-realize nila na sayang yung effort nila, and parang ganun yung nangyayari sa iyo, my dear. Sayang na parang pinaglaban ko, sayang na inintindi ko, sayang na nilagay ko lahat ng effort ko sa taong to, parang ganon. Mas more on parang tao, my dear, no, nakukuha ko dito. Pero pwede naman din sa business, 'di ba? Parang ka nagsisisi. And at the same time, sa energy ng Hermit, marami ka rin natutunan dito. So hindi naman siya 100% na bad actually, my dear. Kung titingin ka lang doon sa mga positive na naitulong sa'yo or naituro sa'yo ng sitwasyon na to or ng senaryo na ito. Okay? Pero so far, sinasabi ng card na to, my dear, na marami sa inyo ang parang nagkakaroon ng parang pagsisisi regarding sa effort na ginawa ninyo sa isang tao. Okay? Isang tao or isang energy. Okay, we have here the energy of the Emperor. I think parang kaya mo pa naman, my dear, maayos to. Pero parang nagdadalawang isip ka, my dear. Ibig sabihin yung sitwasyon na may kinalaman sa energy ng love, parang kaya mo pa naman siya, my dear Aquarius, maayos. Pero parang nagdadalawang isip ka kung mag-e-effort ka ba ulit, kung maglalabas ka ba ulit ng effort, or iintindihin mo pa ulit. Kasi baka hindi nga naman siya mag-work. Okay? Pero kaya mo siyang ayusin, okay? Tingnan natin, my dear. Next energy, last 4 cards tayo, my dear. Last energy, okay. We have here the energy of the Queen of Cups, okay? So, eto na, my dear. Relationship na talaga to. Actually, perfect naman yung combination ninyong dalawa pagdating sa energy ng relationship. Pero I think parang nagkulang lang talaga sa communication. Okay, yun na nakukuha ko dito. Parang hindi lang naging open. Kung sa relasyon, my dear, natin ipapasok tong reading na to, parang nakukuha ko dito na, my dear, na parang hindi lang talaga naging open or hindi lang talaga na-develop, my dear, yung area ng communication. Pero pwede pa naman siyang maayos, my dear, kung mapag-uusapan lang tong issue na to or problema na to. Pero sa side mo kasi, parang meron ka na ditong takot ba kung maaayos ba tong connection na to or hindi. But once again, pwede natin tong ilabas, my dear, sa energy, my dear, ng relationship. Pwede natin siya maipasok sa iyong root energy, which is your family. So, posible din na issue sa loob ng pamilya, my dear. Okay, member ng pamilya na parang kaya pa naman maayos pero parang medyo na-disappointed ka talaga sa kanya sa mga bagay na ginawa niya. Pwede din natin siya, my dear, ilabas at ipasok natin siya sa area ng friendship, my dear, kasi meron din love doon. Okay, so ganun din siguro, my dear. Nadismaya ka sa yung friends, okay, na kung ano man ginawa niya. Okay, tingnan natin. Nararamdaman ko rin dito, my dear, yung energy ng tiwala, parang medyo nabawasan. Okay?
Last 3 cards tayo, my dear Aquarius. Energy ng Ace of Cups. Energy ng freedom. Yes, sinabi yan sa first upload natin na marami sa inyo ang gusto ng makalaya. Gusto ng mag-new beginning. Kaso, posible, my dear, na parang nahihirapan kayong mag-let go or nahihirapan kayong mag-umpisa. Hindi ninyo alam kung saan kayo mag-uumpisa kasi fresh pa yung energy. As in, sobrang fresh pa yung energy. Okay? Tingnan natin, my dear. Pero kaya siyang ayusin, my dear, actually. It's more on pag-uusap lang to, my dear. Kung ano yung kulang ng kabila, kung ano yung pagkakamali ng isa, kailangan siguro mag-ano lang sila, parang mag-ano lang kayong dalawa, maging open lang talaga, my dear, sa suggestion ng bawat isa. Ganon. Wag na maging defensive. Okay, yun na nakukuha ko dito. Kasi sa ganitong eksena, my dear, dito na pumapasok yung mga sausawero at mga sausawera. Okay? So, dito na sila sumapasok and then pag meron pang nakapasok na ibang tao sa ganitong problema sa loob man yan ng pamilya o sa loob man yan ng relasyon, my dear, or kahit sa loob ng friendship, di ba? Na meron kayong problema, issue sa loob ng friendship, family, relationship, at merong nakapasok, remember, sabi dun sa first upload natin, my dear Aquarius, lalabas yung mga devil na energy, okay? Posibleng mabait, kunwari, pero meron lang talaga sila mga hidden agenda, okay? So, magiging maingat ako dito, my dear, kasi parang yung emosyon mo medyo kalat-kalat, okay? Posibleng iba din sa inyo, my dear, ay nakakaranas ng konting pagkalito kung ano yung gagawin mo, kung aayusin mo pa ba to or kung ile-let go mo na ba or ipaglalaban mo pa. Okay? Pero pwede pa siyang maayos, my dear Aquarius. Sa totoo lang, pwede siyang maayos. Pwede ka pa magbigay ng second chance, okay? The Five of Pentacles, my dear. Sa energy ng Five of Pentacles, posibleng issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, my dear. Okay? Posibleng may mga issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Marami din sa inyo, my dear, ang makakaramdam din na matinding parang pagod or pagkasawa, pagkaumay sa mga obligasyon at saka mga responsibilidad. So, ang halo-halo, my dear, yung emosyon. Okay? Kaya nga sinasabi, my dear, be careful pagdating sa usapin ng emosyon, my dear, kasi baka ito yung mag-trigger na makapasok itong mga tao na lalong paguguluhin lang yung sitwasyon. Yun lang naman siya, my dear. Mag-ingat lang sa mga tao na kayang paguluhin yung sitwasyon mo, my dear. Okay? Yung mga nangangako dyan na ako na lang ang piliin mo, sa akin ka na lang sumama, ganon. Iwanan ko ang asawa ko para sa'yo, mga ganon na eksena, my dear. No, hindi. Kung kaya nyo pag-usapan mag-asawa yan, pag-usapan nyo. Kung hindi na talaga maayos, it's the time na maghiwalay kayo ng maayos and then saka kayo humanap ng mga kanya-kanya yung mga partner. Ganon. Hindi yung meron pa kayong relasyon tapos papasok na naman sa panibagong relasyon. Ang gulo kaya. Okay? Let's go na tayo, my dear, sa energy ng iyong money, kaperahan, datong. Okay, let's go tayo. First energy ng iyong money and career is... First energy ng iyong money and career is... Uy! Money and career, my dear, is the King of Pentacles, energy of providing or provider energy. Kasama niya, my dear, is the energy ng Hermit. Ayun. Posible may kinalaman din, my dear, sa usapin ng pinansyal. Nagsisisi ka at parang tinulungan mo or you are providing. Yung parang gano'n, parang nagdadalawang isip ka ngayon, my dear, kung dapat mo bang ipagpatuloy pa yung mga bagay na ginagawa mo. Okay? Parang gano'n na nakukuha. May kinalaman sa pera, my dear, kasi may Hermit ka sa energy ng love, may Hermit ka rin sa energy ng pera, may Virgo energy ka sa love, may Virgo energy ka rin sa energy ng money and career. So, I think parang may kinalaman to, my dear, sa mga effort na ginagawa mo, na hindi nasusuklian. Tapos, dahil nag-i-emote ka, my dear, dahil hindi nga nasusuklian yung mga love, yung mga ginagawa mong effort, tumbling and split, ang gagawin, papasok tong isang tao, hindi sasabihin niya, ako, papahalagahan kita, mamahalin kita, kahit meron akong asawa, pwede kitang gawing kabet, ganon. Diba? Di ang saya. Or, posible naman mga tao na sausawero na imbis na pag-ayusin kayo, lalo paguguluhin yung issue. So, yun lang talaga, my dear. Mag-ingat ka lang talaga sa mga tao na pagkasabihan mo ng issue or mga tao na papasok sa buhay mo. Okay? So, meron pagsisisi din sa usapin ng pera. Posible,
sa mga pinaggastusan mo, sa mga tinulungan mo, okay? We have here the energy of the King of Cups. Ayan, my dear, may King of Cups ka rin dito, my dear, sa taas. So, yung mga inintindi mo, yung mga inunawa mo, yung mga troubleshoot mo, my dear. Okay, yung mga pagkukulang ng ibang mga tao. Ayan, yung mga pagkukulang niya. Kasi nandyan naman si Aquarius. Sige, ako na lang ang magtatakip. Anong pagkukulang mo? Kung may pagkukulang siya bilang ama or bilang ina, si Aquarius na lang ang tatakip. Sige, ako na lang. So, parang nagsisisi ka na bakit ganon? Bakit ako puro lang ako adjust tapos yung kabila parang wala namang ginagawa, okay? We have here the energy of the Three of Swords. Ayan, my dear. Meron ka ng Three of Swords. Nagsalita na yung card, my dear. Nasasaktan ka, my dear, kasi parang pakiramdam mo, tumbling ka ng tumbling, split ka ng split, trabaho ka ng trabaho, diskarte ka ng diskarte, inaayos mo yung pamilya, inaayos mo yung relationship, pero parang hindi ka na-appreciate. Yun lang yun, my dear. Parang nararamdaman mo sa first 15 days of October, parang hindi balance. Parang unfair. Okay, parang kaya ang mangyayari, may remember, sa first upload din natin, maiimbitahan ka sa isang gathering. So, wag din magpakalasing sa gathering na yan. Di ba? Baka lasing ka na, ayan na, hindi mo na alam kung anong ginagawa mo. Di ba? Ingat-ingat. Okay? So, let's go tayo, my dear. Next energy. Dismayado ka, my dear. Okay, you have here also the energy of the Emperor. Okay, kaya mo naman, my dear. Nakukuha ko dito, my dear. Kaya mo pa naman, my dear, pagpatuloy kung ano yung ginagawa mo. Yun nga lang, parang natatakot ka na. Kasi baka wala na talagang matira sa'yo. And we have here the energy of the Hangman. Okay, situation na hindi mo gusto. Nasa isang sitwasyon ka na hindi mo gusto. It's more on troubleshooting, my dear. Nagto-troubleshoot ka na nagto-troubleshoot sa mga kakulangan sa pamilya, sa relasyon, and napapagod ka sa ganitong eksena. At the same time, siguro baka wala ka rin nakikitang pagbabago or transformation sa tao or sa energy na pinag-aalayan mo ng lahat. Diba? Kumbaga, tumbling ka ng tumbling, split ka ng split, diskarte ka dito, trabaho ka dito, effort ka dito. Tapos yung tao na pinag-aalayan mo ng lahat, parang wala naman nangyayari. Wala naman siyang ginagawang pagbabago. Okay? Pero kaya mo pa naman, my dear, i-cover up. Kaya mo pa naman ipagpatuloy, my dear, to because of love. Pero yun nga lang, parang natatakot ka na. We have with the 7 of Cups related sa iyong mga manifestation. Parang nakukuha ko dito, ang dami ko pa naman pangarap para sa iyo. Lahat sinayang mo lang. Yun ang nakukuha ko, my dear. Ang dami mong kayang isakripisyo para sa kanya. We have here the 4 of Pentacles. Hindi nagbabago, my dear, yung issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Walang tulungan kasi, my dear, kaya hindi siya nagbabago. Okay, my dear Aquarius, walang tulungan na nangyayari. Ibig sabihin, baka iniisip ng pamilya mo na, ay, okay yan si Aquarius, maganda naman ng trabaho, 'di ba? Maganda naman yung ganito, ganyan-ganyan, okay lang yan, kaya niya Aquarius. Hingian nyo nang hingian ng pera si Aquarius, kaya niya yan. Or pagdating naman sa pamilya, ay sa relationship is, ganun din. Kaya naman yan ni Mahali. Inintindihan naman niya ako di ba? Hindi din. Di ba? Napapagod din ang tao. You have here the 3 of Cups, energy of celebration. Pero nakukuha ko, my dear, ma-overcome mo lahat tong problema na to, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Yun lang, my dear, parang sabihin na lang natin, kung nag-effort ka sa isang tao, it really doesn't matter kung sa pamilya, kaibigan, karelasyon, I think, tingnan mo na lang, my dear, kung kulang pa ba yung effort na ginawa mo. Kasi kung sa tingin ko, my dear, kung sa tingin mo, my dear Aquarius, sobra na yung effort na ibinigay mo sa tao na yon, tama na. Okay? Kasi baka ang mangyari niyan, dumating nga naman yung punto, my dear, na wala nang matira sa'yo. Okay? To the point, my dear, then na nakagahanap ka ng karamay, naghahanap ka ng love, baka mapasama ka pa, my dear. Sa paghahanap mo ng karamay, paghahanap mo ng love, paghahanap mo ng new beginnings, baka mapunta ka sa tao na mali. Okay? So, wala naman ako sinasabi, my dear, na hindi maganda mag new beginnings or wag ka ma-in love or wag ka, pero ayusin muna yung pinaka main issue, no? I hope you're getting my point, my dear Aquarius, okay? So, my dear Aquarius, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of October. Bonus reading, mga my dear Aquarius. Sa mga my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang,
Don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And then, free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Salamat po!